First stop natin dito is Tower of Terror. Am I ready for this? I think I have no choice. Go, let's go. A few moments later. Ending namin, hindi kami natuloy dahil sa paghaba ng pila. 100 minutes you're waiting. Hey there Tipiter, I'm Vince, and in this video, pupunta tayo sa Tokyo Disney Sea. Excited ako kasi si Yosh ilang beses nang nakapunta dito, pero ako, first time ko pa lang. Pero i-document pa rin natin ang time natin here para makapag-share pa rin kami ng tips sa inyo. Also, in this video, we'll weigh in kung ang Tokyo Disney Sea ay worth it, puntahan, or rethink it kung may mga dapat pang i-consider. Pero personal opinion ko to ha, if may iba kang take, okay lang yon. You can share it too sa comment section ng video na to. Kaya tara na, let's go! Ang Tokyo Disney Sea ay part ng Tokyo Disney Resort, isang complex ng Disney-themed establishments. Pero syempre, ang pinakadinarayo dito ay yung dalawang theme parks nila, ang Tokyo Disneyland and Tokyo Disney Sea. And in this episode, magfo-focus lang tayo sa Disney Sea. It's one of a kind. Sa ngayon, while maraming Disneyland around the world, nag-iisa lang ang Disney Sea. But did you know na kahit na Tokyo Disney Resort ang tawag sa area, it's actually located in Chiba Prefecture, which already outside of Tokyo. Pero don't worry, very accessible pa rin naman. Paano nga ba pumunta dito? From Ueno Station, we will take the Hibiya Line and bababa tayo sa Hachibori Station. From here, lilipat naman tayo ng train and sasakay tayo ng Keio Line and we will get off at Maihama Station. From here, may dalawa tayong options. Pwedeng lakarin or pwedeng i-take ang Disney Resort Line and bababa sa Disney Sea Station. Ang total fare from Ueno to Maihama is 410 yen or 154 pesos. And ang travel time is almost an hour. And ang fare naman sa Disney Resort Line ay 300 yen. And 3 stops lang nasa Disney Sea ka na. Tulad ng ibang mga theme parks, mahal ang pagkain sa loob. We still encourage you to try kasi it's part of the experience. Pwede bang magpasok ng food sa loob ng Tokyo Disney Sea? Ang official policy is huwag kumain ng outside food sa loob ng park. Pwede kang magdala ng food and drinks sa bag mo and ipasok sa loob. Pero ang request nila is sa labas mo siya kainin, sa mga designated picnic area nila, unless may special diet ka. Hindi siya katulad sa Hong Kong Disneyland na pwede talaga basta individually packed. Pero honestly, marami pa rin kumakain ng outside food sa loob. Pero kami, mas preferred namin na kumain na lang sa labas bago pumasok para snack-snack na lang kami sa loob. May mga restaurants naman na malapit sa Maihama Station and dito kami kumain sa Caesarea kasi abot kaya naman. Medyo naligaw pa tayo sa kakahanap ng entrance ng resto. So may nasayang tayong mga minutes. Favorite talaga namin ni Yosh ang Caesarea. Kung gusto niyong hindi masyadong pumila, bumili na kayo ng online ticket. Yung mga nakikita niyo online na grabe ang pila, yun ay kapag morning, tapos sama-sama yung pila ng mga bumibili ng tickets and yung mga pa-enter na sa park. Saklo ka na mag-book para diretso ka na sa entrance gates. Hindi mo na rin kailangang i-print ang tickets kasi kahit digital copy ay tinatanggap naman. Isa-scan lang nila.
Yun nga lang, hindi gumagana ang mga creator promo code sa Disneyland and DisneySea. Kasama kasi ito sa exclusive attractions talaga. Pero if you want to support our channel, please book sa Klook sa bit.ly/Disney Tokyo TPT. By booking sa link na yan, we still credited sa booking. So, nandito na kami sa Tokyo Disney Sea! Umpisa na natin ang pag-explore. In fairness sa Mediterranean Harbor, para ka nga namang nasa Europe. And nandito pala yung mga attractions na to. Nandiyan ang Disney Sea Transit Steamer Line, Venetian Gondolas, Fortress Explorations, and Soaring Fantastic Flight. Okay. Okay guys, first stop natin dito is Tower of Terror. Eric Dios, no? Dito talaga ako dinala. My God. Am I ready for this? I think I have no choice. Kaya go, let's go. A few moments later. Ending namin, hindi kami natuloy dahil sa paghaba ng pila. 100 minutes yung waiting. So parang wala, ubos yung oras. So ginawa na kami. Decided na mag-explore na lang muna. Yan tingin ng mga rides sa maiksing pila. Kaya yun, ito, gala-gala muna kami. Dahil ang tagal ng waiting time sa Tower of Terror, tayo na lang natin yung mga rides dito sa Mysterious Island. Tara at pila tayo sa Journey to the Center of the Earth. Ay, wait. Sarado. Actually, may paraan para makita mo kung anong rides ang close. Mas matansya mo ang waiting times and mas maplano mo ang pagpasyal mo dito. Just download the Disney Resort app. All you need to do is download the app sa iOS or Google Play. Tapos create an account. And then after nun, you'll need your ticket on hand para ma-scan ng app yung QR code. Oo nga pala, remember to allow the app to access your location para magamit mo yung app efficiently. And makikita mo kung nasan ka sa loob ng Disney Park. Tapos madali ang navigation mo and reliable naman siya kasi powered by Google Maps. And may overview ka rin ng iba't ibang zones. For example, isa sa mga paboritong areas ay itong Arabian Coast. You'll know na andito ka kasi maamoy mo na ang bango ng curry-flavored popcorn. Very Aladdin vibe ang Arabian Coast. Dito rin located yung mga attractions na to. Caravan Carousel, Jasmine's Flying Carpets, Sinbad's Story Voyage, and the Magic Lamp Theater. Magagamit mo rin ang app to see the waiting time per attraction. For example, yung nasa Mysterious Island kami, nakita namin na maigsi lang ang waiting time sa 20,000 Leagues Under the Sea. So, mega attack kami agad doon. Ayun guys, nakasakay na kami ng 20,000 leagues. So dito, maraming tao, pero hindi mo ramdam kasi sobrang laki nung theme park. Hindi mo masyadong kita, pero pagdating mo doon sa mga rides o sa mga attractions sila, ang haba ng pila. So I suggest na i-download niyo yung Disney Resort app. Pero may isa pang gamit ng app na yan. You can also use this to avail of the Disney Premier Access or DPA. Kapag may available DPA logo ang attraction, it means pwede kang mag-purchase ng Premier Pass for fast access na hindi mo na kailangan pumila sa normal na line. Mas mabilis mong masasakyan yung attraction. You can only purchase DPA habang nasa loob ka ng park. The app will know if hindi enable ang location settings mo din. At saka kailangan may credit card kang dala to purchase. Though hindi ko na sure if ano pa bang ibang payment options na available now. Kaya please check the Tokyo Disney Resorts website for more details. So, how much to? Ang sagot dyan is depende. For parades or shows, ang nakikita ko sa online is nasa 2,500 yen or 938 pesos. For rides naman, usually ay 1,500 to 2,000 yen per person. Limited lang ang DPA per attraction and applicable lang sa time slot na pinili mo.
Meron ding tinatawag na standby pass. May mga instances kasi kapag sobrang dami tao na hindi na sila nagpapapila at all. And ang standby pass will allow you na makapila or maka-access sa ride. Hindi mo i-skip ang pila ha, hindi tulad sa Premier Access na dire-diretso ka na. Dito, pipila ka pa rin. Libre naman to pero mabilis maubos. Oo nga pala guys, meron din kaming podcast about this. Kaya i-check nyo na lang yung link sa description if interested kayong makinig. So mga ganitong times, madami tao talaga. So if I were you, i-double check nyo na lang yung schedule kung peak season ba ng mga theme parks na kagaya na to sa Disney Sea. On to our next attraction, Raging Spirits. Ang waiting time is 1 hour. Mas maiksi pa ang waiting time na to kung ikukumpara sa mga iba pang sikat na attractions. Roller coaster type to, tapos super fun and exhilarating. Hindi advisable ang sumakay sa attraction na to kung kakakain mo lang or busog ka pa. Parang outdoor version din siya ng Space Mountain. Later on, nag-decide kaming balikan ng Tower of Terror and bunuin ang pila. Talagang pipila kami kasi gusto talaga naming ma-experience siya. So nakapag Tower of Terror na kami. Halos yung stay namin dito, ginugol namin sa pila. Kaya ayun. Isa sa pinaka-highlight ng visit sa Disneyland, mapa Hong Kong man yan or Tokyo, ay ang kanilang lights and fireworks show sa may castle. Pero ganon din ba dito sa Disney Sea? So yun na guys, ito 8:30 kasi yung parang light show / fireworks. So punta na kami sa may entrance para makakuha ng magandang spot. Let's go. So yun, tinapos namin hanggang 8:30. Kasi 8:30 yung pa-light show nila or fireworks nila. Apparently, yung fireworks na pinapanood namin, sa Disneyland ginagano. Parang nakikinood lang kami na nandun sa Disney Sea, dun sa fireworks ng Disneyland. Hintay-hintay pa kami, wala naman pala. Pero dati daw, sabi ni Yosh, meron daw. Hindi, dati merong mga may sariling ganap. Parang lights and sound show doon sa may fountain. Pero ngayon parang wala lang. Parang may pinuod lang talaga. Hindi ko alam if hindi na namin naabutan, na-miss ba namin, or wala talaga that night. So for me, hindi worth it hintayin yung fireworks. Just use the time to try more rides, lalo na yung mga mahabang pila. Since most people ay pupunta dito to catch the fireworks, iigsi ang mga pila, so take advantage of this short window of time. 600 yen. 400? 600? 400. 400 yet. Or 170 pesos. For this. Anong flavor? Butter. Caramel. Pero gusto namin i-try talaga yung curry. Kaya lang wala na. Meron pa. Pero lang yung sa ano tawag doon? Sa Aladdin. May tawag din eh. Corn. Gusto pa naming mag-explore and ang dami pa naming mga rides na gustong itry dito. Pero kulang na talaga sa time. Also, nagpunta kasi tayo dito ng December, peak season yun. Puro pila ang ginawa natin dito. Partida, Thursday pa kami pumunta niyan ha. So imagine kung gaano mas matagal pa ang waiting times pag weekends.
Sabi nila, least crowded ang Disney parks kapag late January, late May, and July to September. Pero these days, sa dami ng mga pumupunta sa Japan, ang hirap na ring masabi. Tapos yung July to September naman, summer months yun, so baka sobrang init. I think at this point, we just need to embrace the fact na crowded ang Disney Sea for most of the year. Parang kailangan talaga na opening time pa lang, nandito ka na para mas marami kang masakyan. Kaya kung gusto nyo masulit yung mga rides, bumili na kayo nung Premier Access yung tawag nila doon. Inalis kasi nila yun nung pandemic. Ngayon parang binalik nila. Malaking part ng experience nyo sa Disney Sea yung mga rides nila. So if may plano kayo mag-Japan na matagal-tagal pa, tapos kasama ang Disney Sea sa stops ninyo, isama nyo nang i-calculate sa budget yung Premier Access o yung tawag nila dati na Fast Pass. Ayun guys, so kung magpupunta kayo dito from Maihama Station, kailangan nyo pumunta ng Disney Sea. Kung may IC card kayo or ICOCA or Suica, yun yung pwedeng gamitin nyo dun sa mga gates dito. Yun yung gagamitin nyo dun sa monorail papunta sa mga Disney parks. Or lakarin nyo, yung Disneyland, lalakad ko yun dati, Disneyland, papunta. I think yung Disney Sea malalakad din. Pero yun, kung may mobility issues kayo, kagaya ko now, ayun, perfect na perfect siya. So, pwede nyo gamitin yung Suica, ICOCA card ninyo. Hindi nyo kailangan bumili ng separate ticket para sa monorail. So, is it worth it? Isa siguro ang Disney Sea sa mga pinaka-visually stunning na theme parks out there and sobrang fun din naman ng rides. So, in theory, worth it siya. But in reality, it's a lot more complicated. Depende siya sa timing mo. If off-season ka pupunta and your visit falls on a weekday, it could be worth it. Pero kung weekend or peak season, asahan mo talaga na mahaba ang waiting times. Minsan, umaabot ng mahigit 2 hours per ride. So if hindi ka magpipay ng extra for DPA or hindi ka skilled sa pagkuha ng standby pass, ang konti lang na masasakyan mo. In that case, you might want to rethink it. So yun na muna guys. Grabe, pagod kami sa kakatayo. See you na lang sa susunod naming stop. Kaya if hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na now by clicking the subscribe button and the bell icon beside it and select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin. If meron kayong mga tanong, comment lang kayo below or follow and tag us on Instagram, X formerly Twitter, or TikTok. Just search at The Poor Traveler _L. Kung gusto nyo makinig sa mga kwentuhan namin about sa mga behind the scenes trips namin, follow and tune into The Poor Traveler Podcast on Spotify or Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every Japan trip worth it!